akala ko, ang pagpapakasal sa isang laserda ay isang pangarap. Pero sa loob ng mansyong ito, ang bawat sulok ay may amoy ng dugo at luha. Pinutol nila ang aking mga pakpak, dinurog ang aking mga buto, at itinapon ako na parang basura. Pero nagkamali sila. Ang babaeng iniwan nilang duguan sa sahig ay hindi mamatay. Ako si Sofia at sisiguraduhin kong ang bawat patak ng luha ko ay babayaran ninyo ng buong dangal ninyo. Handa na ba kayong makita ang pagbangon ng isang basurang muling magiging reyna? Sino nga ba ang huling tatawa sa madugong larong ito? Huwag kang mag-alala, ma. Pipirma rin ang babaeng iyan. Wala naman siyang ibang mapupuntahan kundi ang mansyong ito. Isang pirasong basahan lang si Sofia na pinulot natin mula sa hirap, kaya wala siyang karapatang tumanggi sa gusto natin. Napatigil ako sa tapat ng bahagyang nakabukas na pinto ng library. Ang boses na yon ay kay Tiago, ang asawang ipinaglaban ko sa lahat, ang lalaking pinaglaanan ko ng 10 taon ng aking buhay. Napahigpit ang hawak ko sa tray na dala ko. May laman itong tasa ng mainit na tsa at ang paborito niyang kakanin na gumising ako ng madaling araw para ihanda. Masakit pa ang aking mga daliri dahil sa pagkagadgad ng niyog at mahapdi ang aking likod. Pero tiniis ko ang lahat dahil akala ko sapat na ang pagmamahal para maging kabilang ako sa pamilyang ito. Mabuti naman kung ganoon, Tiago. Sagot ni Doña Consuelo sa tono na tila nakakaubos ng hangin sa paligid. Nakakahiya na siyang ipakilala sa mga kaibigan ko sa charity ball. Look at her hands, Tiago. Ang gaslaw, ang rurumi. Mukha na siyang katulong kaysa sa asawa ng isang laserda. She is a disgrace to our name. Kapag nakuha na natin ang lagda niya para sa paglipat ng mga lupain sa pangalan ko, maaari mo na siyang itapon pabalik sa kung saan mo siya kinuha. Ang tasa ng tsaa sa aking tray ay dahan-dahang nanginig, lumilikha ng maliit na alon na tila sumasalamin sa bagyong namumuo sa loob ng aking dibdib. Ang bawat salita nila ay parang mga karayom na isa-isang itinutusok sa aking balat. Ang init ng tsaa na kanina ay simbolo ng aking pag-aalaga. Ngayon ay tila nanunuya sa aking katangahan. Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang pirasong papel, isang kasangkapang gagamitin at pagkatapos ay itatapon? Dahan-dahan akong umatras, pilit na hindi lumilikha ng anumang tunog sa makapal at mamahaling alpombra ng hallway. Ang bawat hakbang ay tila paghila sa aking mga paa mula sa malapot na putik. Nang makarating ako sa kusina, maingat kong ibinaba ang tray sa counter. Tumingin ako sa aking mga kamay, ang mga kamay na walang sawang naglaba, nagluto at nag-alaga sa kanilang lahat. Nakita ko ang mga maliliit na paso ang mga kalyo at ang pamumula ng aking balat. Noong una, itinuturing ko ang mga ito bilang mga medalya ng aking pagsisikap para sa pamilyang ito. Pero sa paningin nila, ang mga ito ay marka lamang ng aking pagiging mababang uri. Pumasok si Tiago sa kusina pagkalipas ng ilang minuto. Suot ang kanyang mamahaling suit na ako mismo ang nagplansa hanggang sa walang makitang ni isang lukot. Tumingin siya sa akin, pero hindi sa aking mga mata, kundi sa tray na nasa counter. Bakit narito pa yan, Sofia? I told you, I wanted my tea 5 minutes ago. Napakabagal mo talaga kahit kailan. Reklamo niya habang tinitingnan ang kanyang gintong relo. Pasensya na, Tiago. Akala ko kasi ay abala pa kayo ni Mama sa pag-uusap tungkol sa akin. Mahinahon kong sagot, bagaman ang boses ko ay bahagyang nangangatog. Saglit siyang natigilan. Isang anino ng pagkagulat ang dumaan sa kanyang mga mata. Pero agad itong napalitan ng dati niyang lamig. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking baba. Hindi sa paraang mapagmahal, kundi sa paraang sinusuri niya ang isang gamit na balak na niyang ibenta. Narinig mo pala. Good. Mas mapapadali ang lahat. Just sign the papers later, Sofia. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo.
You know we always win. At huwag mong kakalimutan, utang mo sa amin ang buhay na meron ka ngayon. Kung hindi dahil sa amin, nasaan ka na kaya? Baka namamalimos ka pa rin sa kalsada kasama ang anak mo. Binitawan niya ako ng marahas na tila nadidirihan siyang hawakan ako ng matagal. Pag-alis niya, naiwan akong mag-isa sa gitna ng malawak at marangyang kusina na biglang naging parang isang maugong at madilim na bilangguan. Narinig ko ang mahinang yabag ni Elena, ang aking 6 na taong gulang na anak, na patakbong lumapit sa akin at yumakap sa aking binti. "Mama, bakit po kayo umiiyak?" Tanong niya sa kanyang maliit at inosenteng boses. Agad kong pinahid ang aking mga luha at pilit na ngumiti, kahit na ang bawat kalamnan sa aking muka ay sumasakit. Niyakap ko siya ng mahigpit, naramdaman ko ang tibok ng kanyang maliit na puso. Siya na lang ang natitira sa akin. Siya ang dahilan kung bakit ako nanatili sa impyernong ito ng napakatagal. Pero ngayon, alam ko na ang pananatili ay hindi na pagtitiis. Ito ay pagpapakamatay. Lumingon ako sa bintana, kung saan ang langit ng Maynila ay nagsisimula ng magdilim at ang mga ulap ay nagbabadya ng isang malakas na ulan. Ang bawat patak ng tubig na nagsisimulang humampas sa salamin ay tila sumasabay sa pintig ng aking galit. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na ang anak ko ay lumaki sa isang tahanan kung saan ang pag-ibig ay sinusukat sa pamamagitan ng mga titulo ng lupa at ang halaga ng tao ay mas mababa pa sa isang pirasong basahan. Sa dinami-dami ng bagyong sinuong ko para sa kanya, bakit sa huli, ako pa ang itinapon sa gitna ng baha? Ganito na lang ba ang katapusan ng aking kwento? O ito pa lamang ang simula ng aking tunay na pagbangon? Anak siya ng isang laserda, Sofia. Pero ang dugong nananalaytay sa kanya ay nadudumihan ng iyong pagiging hampas lupa. Huwag mong hahayaan na maging katulad mo si Elena, isang pulubi na pumasok sa palasyo para lamang magnakaw ng ginhawa. Ang mga salitang yon ni Doña Consuelo ay parang latigo na humahampas sa aking pagkatao habang nakaupo kami sa mahaba at marangyang hapagkainan. Sa sandaling iyon, dahan-dahan kong inaayos ang lukot na damit ng manika ni Elena sa ilalim ng mesa, isang simpleng laruan na tahi-tahi ko lang mula sa mga retasong tela. Habang ang pamilya Lacerda ay kumakain ng mamahaling steak, ang aking sikmura ay tila binabaliktad dahil sa sakit ng bawat pangungutya na kailangang pakinggan ng aking anak. Tumingin ako kay Elena. Ang kanyang maliit na kamay ay nanginginig habang hawak ang kutsara. Alam ko ang takot na nararamdaman niya. Ang bawat pagkislap ng kristal na baso at ang bawat tunog ng pilak na kubyerto sa gitna ng katahimikan ay tila isang babala ng paparating na bagyo. "Mama, ayaw ko na po nito." Mahinang bulong ni Elena nang hindi sinasadyang tumulo ang kaunting sabaw sa kanyang puting bestida. Agad na tumigil ang lahat. Ibinaba ni Doña Consuelo ang kanyang tinidor nang may di maipaliwanag na pait sa muka. Ang tunog ng bakal sa porselana ay umalingaw-ngaw sa buong silid, sapat na upang mapatalon si Elena sa gulat. "Look at that!" Ang dugong hamak ay lumalabas talaga. Pagmamayabang ng aking biyenan habang nanlilisik ang mga mata. "Sofia, hindi ba tinuturuan mo ang anak mo ng etiquette? O baka naman, pati ikaw ay nakakalimutan na kung paano kumilos sa harap ng mga taong nagpapakain sa'yo?" "Pasensya na po, Mama." Bata pa si Elena, aksidente lang ang nangyari. Mahinahon kong sagot. Pilit na pinapakalma ang sarili habang ang aking puso ay mabilis na tumitibok. Lumingon ako kay Tiago. Nagbabasakalin na sa pagkakataong ito ay titingnan niya ako nang may kahit kaunting awa. Pero nanatiling nakatungo ang aking asawa, tahimik na kumakain na tila walang naririnig. Ang kanyang kawalang kibo ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Ang lalaking minsang nangako
na gagawin akong reyna, ay siya ring nagbibigay ng pahintulot na tratuhin ako na parang alipin. "Huwag mo akong sagutin, Sofia. Alam ko ang balak mo," sigaw ni Doña Consuelo habang tumatayo. "Gusto mong paikutin si Tiago para makuha ang gusto mo. Pero tandaan mo, hanggat ako ang nakatayo rito, mananatili kang anino sa mansyong ito." Sa isang iglap, bago ko pa mahawakan ang kamay ni Elena, lumapit ang aking biyenan at marahas na hinila ang balikat ng bata. Sa sobrang gulat, nabitawan ni Elena ang kanyang baso ng tubig. Ang tubig ay tumapon sa sahig, nabasa ang sapatos ni Doña Consuelo. Isang malakas na tunog ng sampal ang bumali sa katahimikan. Hindi sa akin tumama, kundi sa malambot na pisngi ni Elena. Ang aking mundo ay tila huminto. Ang bawat hibla ng aking pagiging ina ay sumigaw sa sakit nang makita ko ang pamumula ng mukha ng aking anak at ang mga luha na nagsimulang bumuhos mula sa kanyang malalaking mata. "Wala kang kwenta!" Bulyaw ni Doña Consuelo sa bata. Tumayo ako ng mabilis, hindi ko na inisip ang panganib. Niyakap ko si Elena at itinago siya sa aking likuran. "Huwag niyo siyang saktan. Ako na lang, huwag lang ang anak ko." "Dapat lang siyang maturuan, Sofia," malamig na sabi ni Tiago, habang pinupunasan ang kanyang bibig ng table napkin. "Masyado mo siyang kinukonsinti. Sumunod ka na lang sa gusto ni Mama para walang gulo." Tumingin ako kay Tiago nang may hindi makapaniwalang sakit. "Anak mo rin siya, Tiago. Paano mo nasasabi iyan?" Hindi niya ako sinagot. Tumayo siya at lumabas ng dining room. Iniwan kaming tatlo sa gitna ng tensyon. Nanatili si Doña Consuelo sa harap ko. Ang kanyang mukha ay puno ng kasamaan. Lumakad siya patungo sa kusina at bumalik na may hawak na isang bagay. Ang kahoy na pangmasa ng tinapay. Ang rolling pin na laging ginagamit sa paggawa ng pastries para sa mga bisita nila. "Dahil hindi ka marunong makinig sa salita, Sofia, baka ang katawan mo ang kailangang makaintindi," sabi niya, sa tonong halos pabulong pero punong-puno ng banta. Yumakap ng mahigpit si Elena sa aking binti. Ang kanyang hikbi ay tila mga punyal sa aking puso. Habang papalapit ang aking biyenan, tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang takot na nararamdaman ko kanina ay unti-unting napapalitan ng isang madilim at malamig na determinasyon. Hanggang kailan ko kailangang lunukin ang sarili kong dangal para lang sa kaligtasan ng aking anak? Kung ang pag-ibig na ipinaglaban ko ay naging kadena na sumasakal sa amin, handa ba akong baliin ang sarili kong mga buto para lang makawala? "Magnanakaw ka, Sofia. Hindi lang ang dangal ng pamilya namin ang ninakaw mo, pati na ang mga alahas ko ay pinakikialaman mo na rin." Ang sigaw ni Doña Consuelo ay nanggigising sa katahimikan ng mansyon. Bawat letra ay puno ng puot na tila mga talim na ibinabato sa aking mukha. Nakatayo ako sa gitna ng engrandeng pasilyo. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ang isang maliit na karayom at sinulid. Tinatapos ko lang tahin ang butas sa uniforme ni Elena para sa kanyang klase bukas. Sinisiguro na kahit luma ay maayos siyang tingnan. Sa mga sandaling iyon, ang tanging hangad ko lang ay maging isang mabuting ina. Pero ang tadhana ay tila may ibang plano. Wala po akong kinuha, Mama. Buong hapon po akong narito sa pasilyo, naglilinis at nagtatahi. Mahinahon kong sagot. Bagaman ang aking boses ay halos maglaho na dahil sa takot. "Huwag mo akong sagutin ng ganyan." Nakita ng isa sa mga katulong na lumabas ka sa kwarto ko. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Tiago, halika rito at tingnan mo kung anong uri ng babae ang dinala mo sa pamamahay na ito." Lumabas si Tiago mula sa kanyang opisina. Ang kanyang mukha ay walang mababakas na kahit anong emosyon. Tumingin siya sa akin, hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang hukom na handa ng magbaba ng hatol. Lumapit siya at marahas na hinablot ang maliit na sewing kit na hawak ko. Isinabog ang mga gamit sa sahig.
Ang mga butones at sinulid ay nagkalat sa mamahaling marmol, tila mga piraso ng aking buhay na unti-unti ring nawawasak. Sabihin mo ang totoo, Sofia. Nasaan ang kwintas ni Mama? Malamig na tanong ni Tiago. Tiago, maniwala ka sa akin? Wala akong kinuha. Bakit ko gagawin yon? Nagmamakaawa kong sabi. Ang mga luha ay nagsisimula nang dumana sa aking mga pisngi. Dahil gahaman ka. Dahil kailangan mo ng pera para sa pamilya mong pulubi. Muling bulyaw ni Doña Consuelo. Bigla siyang lumingon at kinuha ang kahoy na rolling pin mula sa side table sa kusina. Ang kahoy na ginamit niya kanina sa pananakot. Sa isang iglap, bago ko pa man magawang umiwas, naramdaman ko ang isang matinding bigat na humampas sa aking kanang binti. Hindi ko narinig ang anumang tunog, pero naramdaman ko ang paghihiwalay ng aking mga buto sa ilalim ng matigas na kahoy. Ang sakit ay hindi mailalarawan. Isang kuryente ng hapdi na gumapang mula sa aking paa hanggang sa aking utak na nagdulot ng pansamantalang kadiliman sa aking paningin. Napaupo ako sa sahig. Ang aking binti ay nakatikwas sa paraang hindi natural. Ang bawat paghinga ko ay naging isang gurgle ng sakit sa aking lalamunan. Tumingin ako sa itaas, umaasang makikita ang kamay ni Tiago na tutulong sa akin. Pero ang huling nakita ko bago sumara ang pinto ng kanyang opisina ay ang kanyang likod. Tumalikod siya. Iniwan niya ako sa gitna ng pasilyo, duguan at durog, habang ang kanyang ina ay patuloy na nagmumura sa aking harapan. Ang lamig ng marmol ay unti-unting lumalamon sa init ng aking katawan. Naramdaman ko ang malapot na likido na dumadaloy mula sa aking sugat. Nababasa ang telang uniforme ni Elena na hawak ko pa rin hanggang sa huli. Ang puting tela ay dahan-dahang naging pula, tila isang madugong selyo ng aking kapalaran sa bahay na ito. Narinig ko ang mahinang iyak ni Elena mula sa itaas. Tinatawag ang aking pangalan, pero wala akong lakas na sumagot. Ang bawat subok kong gumalaw ay tila pagbabao ng libu-libong karayom sa aking laman. Sa gitna ng matinding hapdi, isang bagay lamang ang naging malinaw sa akin. Ang pag-ibig na akala ko ay magliligtas sa akin ang siya palang kikitil sa aking kaluluwa. Ngayon, sabihin mo sa akin, sino ang tunay na magnanakaw? Ang babaeng pilit na nagtatahi ng dangal para sa kanyang anak o ang pamilyang nagnakaw ng bawat pangarap at bawat pagkakataon kong mabuhay ng malaya? Tamatan ko. Hayaan mo siyang mabulok doon, Tiago. Huwag kang magkakamaling magtawag ng doktor. Kapag nalaman ng mga kaibigan natin na may nangyaring ganito sa loob ng mansyon, masisira ang reputasyon natin. Sabihin mo na lang sa mga katulong na nagbakasyon siya sa probinsya dahil nagkasakit ang kanyang ina. Ang boses ni Doña Consuelo ay tila nanggagaling sa kabilang mundo. Malabo, pero sapat na para hiwain ang natitirang piraso ng aking puso. Nakahiga ako sa malamig at malumot na semento ng bodega, sa ilalim ng hagdan kung saan itinatambak ang mga sirang gamit at mga lumang kahon. Ang amoy ng alikabok at amag ay humahalo sa malansang amoy ng aking sariling dugo. Ang aking binti ay namamagana at tila nagnanaknak. Bawat pintig nito ay nagdadala ng kulay abon na ulap sa aking paningin. Dito nila ako itinapon. Sa dilim, kung saan walang makakarinig sa aking mga daing. Ang tanging liwanag na dumarating ay ang manipis na sinag ng buwan na dumadaan sa maliit na siwang ng bintanang may rehas. Tumingin ako sa paligid, mga lumang silya na wala ng paa, mga basag na florera. Heto na ako. Isa na rin akong sirang gamit sa paningin ng mga laserda. Narinig ko ang mahinang kalansing ng susi sa labas ng pinto. Nanigas ang buo kong katawan sa takot. Iniisip na baka bumalik ang aking biyenan para tapusin ang kanyang sinimulan. Pero sa halip na ang mabigat at mapagmataas na hakbang ni Doña Consuelo, isang pamilyar at mabagal na yabag ang lumapit. Sofia,
Diyos ko, Sofia! Bulong ni Nanay Rosa. Ang matandang katulong ay dahan-dahang lumuhod sa tabi ko. May dala siyang isang basong tubig at isang pirasong mainit na pandesal na itinago niya sa loob ng kanyang bulsa. Ang init ng kanyang kamay nang haplusin niya ang aking noo ay nagdulot ng isang matinding hagulgol na pilit kong pinigilan sa aking lalamunan. Nanay Rosa, si Elena, nasaan ang anak ko? Ang tanging lumabas sa aking tuyot na labi. Huwag kang mag-alala, Ineng. Binabantayan siya ng isa pang katulong sa itaas. Sinabihan nila ang bata na nagpapahinga ka lang dahil masama ang pakiramdam mo. Sagot niya habang maingat na pinupunasan ang aking pawis. Mula sa ilalim ng kanyang tapis, may kinuha siyang isang bagay na nakabalot sa lumang panyo. Isang maliit at gasgas na cellphone. Kunin mo ito, Sofia. Itago mo sa ilalim ng mga lumang tela rito. Gamitin mo ito para itala ang lahat ng maririnig mo. Huwag kang susuko, anak. May mga sikreto ang pamilyang ito na matagal na nilang ibinaon sa limot. Kumunot ang aking noo sa gitna ng hapdi. Anong sikreto, nanay? Lumingon si Nanay Rosa sa pinto bago muling bumulong. Si Doña Consuelo, hindi siya ang tunay na tagapagmana ng kayamanang ito. May mga dokumentong itinago ang yumaong doon bago siya mamatay. Isang kasalanang pilit nilang itinatago sa likod ng kanilang pangalan. Gamitin mo ang talino mo, Sofia. Ang binti mo ay maaaring pilay, pero ang isip mo ay dapat manatiling matalas. Sa mga sumunod na araw, ang bodega ay naging aking mundo. Sa bawat gabi na dumadaan si Tiago sa labas ng pinto para pumunta sa kanyang opisina, dahan-dahan kong inilalapit ang cellphone sa siwang ng pader. Narinig ko ang kanilang mga tawa, ang kanilang mga plano sa negosyo, at ang kanilang mga kasinungalingan. Isang gabi, narinig ko ang pag-uusap ni na Tiago at ng kanyang ina sa tapat mismo ng bodega. Ang bawat salita ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa aking pagkatao. Naasikaso mo na ba ang mga papeles para sa boarding school sa Switzerland, Tiago? Tanong ni Doña Consuelo. Kailangang mailayo na si Elena rito sa lalong madaling panahon. Kapag nawala na ang bata, wala nang dahilan para manatili pa ang kanyang ina. Maari na nating tapusin ang kontrata ni Sofia ng tuluyan. Opo, ma. Next month ay aalis na sila. Hindi malalaman ni Sofia. Ang sasabihin ko sa kanya ay ililipat lang ng kwarto ang bata. Sagot ni Tiago nang walang kahit anong bakas ng pag-aalinlangan. Nabitawan ko ang cellphone sa ibabaw ng maruming tela. Ang bawat hibla ng aking laman ay nanginig sa galit. Balak nilang kunin ang aking anak. Balak nilang itapon ako at ilayo ang tanging liwanag sa buhay ko. Tumingin ako sa aking binti na hanggang ngayon ay hindi pa rin maigalaw. Ang sakit na dati ay nagpapaiyak sa akin. Ngayon ay nagiging gatong sa isang apoy na hindi ko akalain na kaya kong buuin. Hindi ako papayag. Kung kailangang gumapang ako palabas ng mansyong ito, gamit ang aking mga siko, gagawin ko. Sa loob ng madilim na bodegang ito, ang Sofia na marupok at mapagmahal ay tuluyan ng namatay. Ang babaeng narito ngayon ay isang aninong handang manalig sa sarili niyang lakas. Sino ang mag-aakala na sa gitna ng mga basurang itinapon nila, doon pala matatagpuan ang armas na sisira sa kanilang lahat? Pagbabayaran ninyo ang bawat patak ng dugo ko at hinding-hindi ninyo makukuha ang anak ko. Ngayon na, Sofia, kung hindi ka aalis ngayon, baka bukas ay wala na sa piling mo ang anak mo. Ito na ang huling pagkakataon. Ang boses ni Nanay Rosa ay nanginginig. Halos malunod sa hagupit ng ulan na humahampas sa bubong na yero ng bodega. Ramdam ko ang lamig na nanunuot sa aking mga buto. Isang klase ng ginaw na hindi kayang pawiin ng anumang kumot. Binuksan niya ang pinto ng aking bilangguan nang walang kahit anong ingay. Ang tanging maririnig ay ang galit na bugso ng hangin sa labas. Sinubukan kong itayo ang aking katawan, pero ang aking kanang binti ay agad na nagprotesta. Ang sakit ay parang libu-libong karayom
na sabay-sabay na ibinaon sa aking laman hanggang sa madurog ang buto. Napakapit ako sa isang lumang istante para hindi tuluyang bumagsak. Ang bawat hininga ko ay may kasamang pait at amoy ng alikabok. Pero sa isip ko, nakikita ko ang mukha ni Elena. Ang kanyang mga mata na puno ng takot. Ang kanyang tawa na nais nilang pagnakawan ng bukas. Kaya ko ito, nanay. Bulong ko. Bagaman ang aking mukha ay maputla at puno ng panghihina. Dahan-dahan akong gumapang palabas. Oo, gumapang. Dahil ang aking mga paa ay hindi na kayang sumunod sa utos ng aking utak. Bawat galaw ko, hinahatak ang aking katawan gamit ang mga siko sa magaspang na semento na para bang pinapawisan ang bawat kaliskis ng balat ko. Ang putik at tubig ulan ay dumaloy sa aking mga sugat, ngunit hindi ko alintana. Mas masakit ang katotohanang ang taong pinangakuan kong mamahalin habang buhay ang siyang nagnanais na ilayo sa akin ang aking anak. Narating namin ang likurang bahagi ng mansyon kung saan naghihintay si Elena sa lilim ng isang malaking puno ng mangga, nakabalot sa isang lumang kapote. Nang makita niya ako sa ganoong kalagayan, duguan, marumi, at gumagapang sa putik, ay agad siyang napahagulgol. Mama, anong nangyari sa inyo? Ang kanyang munting boses ay punong-puno ng pag-aalala. Shh! Huwag kang maingay, anak. Lalaro lang tayo ng taguan, okay? Kailangan nating maging mabilis. Pagsisinungaling ko habang pilit na ngumingiti sa gitna ng hapdi. Kinuha ko ang kanyang maliit na kamay. Ang init nito ay nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko akalain na mayroon pa ako. Sa bawat hakbang na ginagawa ko, gamit ang isang paa, habang hinihila ang isa pang tila patay na bahagi ng aking katawan, ay parang nilalabanan ko ang mismong kamatayan. Ang ulan ay naging aking kakampi. Itinago nito ang aking mga luha at hinugasan ng bakas ng dugo na naiiwan ko sa damuhan. Narating namin ang butas sa bakod na sinasabi ni Nanay Rosa. Isa itong maliit na siwang sa pagitan ng mga bakal na tila sadyang kinalawang ng panahon. Maingat kong pinalusot si Elena. Bago ako sumunod, lumingon ako sa naglalakihang mga bintana ng mansyon. Nakita ko ang anino ni Tiago sa itaas, komportableng nakatayo habang may hawak na baso ng alak. Wala siyang kamalay-malay na ang basahan na inaakala niyang mabulok na sa bodega ay kasalukuyang binabawi ang kanyang kalayaan. Sa kabilang panig ng bakod ay ang madilim na kalsada. Ang bawat patak ng ulan ay parang hampas ng latigo sa aking likod. Ang aming patutunguhan ay ang bahay ni Attorney Aris, ang matandang kapitbahay na matagal nang nagmamasid sa kabila ng mataas na pader ng mga laserda. Konting tiis na lang. Elena, konti na lang. Bulong ko sa aking sarili, kahit na ang aking paningin ay nagsisimula ng maging malabo. Ang bawat gapang ko sa basang kalsada ay tila isang walang katapusang paglalakbay sa impyerno. Nang marating namin ang gate ng mga Aris, ginamit ko ang huling lakas ng aking mga braso para humawak sa bakal at pilit na tumayo. Ang binti ko ay sumuko na. Ang sakit ay umakyat sa aking ulo na tila isang pagsabog. Bago tuluyang lamunin ng dilim ang aking malay, nakita ko ang pagbubukas ng pinto at ang paglabas ng isang lalaking may dalang payong. Pero kasabay nito, narinig ko ang isang tunog na nagpabilis sa tibok ng aking puso. Ang pag-ugong ng makina ng sasakyan mula sa loob ng mansyong Lacerda. Ang mga ilaw ng kotse ni Tiago ay biglang bumukas. Ang liwanag nito ay tumama sa aming kinaroroonan, tila mga mata ng isang manuunila na natuklasan ang kanyang biktima. Nalaman na nila. Alam na nilang wala na ako sa bodega. Sofia! Ang sigaw ni Tiago ay narinig ko sa gitna ng dagundong ng kulog, punong-puno ng galit at pagbabanta. Nakahawak pa rin ako sa gate. Ang aking mga daliri ay naninigas sa lamig. Ang liwanag ng headlight ay papalapit ng papalapit. Tila isang halimaw na handang sumagasa sa amin. Ganito na lang ba?
Malapit na kami sa kaligtasan, pero ang kadena ng nakaraan ay pilit pa rin kaming hinahabol. Ang tunog ng pagsara ng bakal na gate ay tila isang malakas na hatol na naghihiwalay sa aking nakaraan at sa aking kasalukuyan. Sa isang iglap, ang nakakasilaw na liwanag ng headlight ng sasakyan ni Tiago ay naharangan ng makapal na pader ng mga aris. Narinig ko ang pagpreno ng sasakyan sa labas, ang pag-atungal ng makina na tila isang hayop na naitakas ang biktima, pero hindi na nila kami maabot. Dito, Sofia, dalhin natin siya sa loob. Bilis. Naramdaman ko ang malakas na mga braso ni attorney, Aris, at ang kanyang hardinero na binuhat ako mula sa basang semento. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, pero sa pagkakataong ito, hindi na ako nanginginig sa takot. Doktora Mercedes, ang asawa ng abogado, ay agad na lumapit kay Elena na noon ay nakatulala at nanginginig sa lamig. Pagpasok namin sa loob ng kanilang tahanan, sinalubong kami ng isang kakaibang init. Hindi ito ang init ng mansyon na nakakasakal, kundi ang init ng isang tunay na tahanan. May amoy ng bagong timplang kape at antiseptic. Inihiga nila ako sa isang malambot na sofa sa kanilang klinika sa silong. Nang itaas ni Doktora Mercedes ang laylayan ng aking basang bestida para tingnan ang aking binti, nakita ko ang kanyang mukha na namutla. Diyos ko, Sofia, anong ginawa nila sa'yo? Bulong niya habang dahan-dahang ginugupit ang tela. Tumingin ako sa aking binti. Ang balat ay nangingitim na. Ang pamamaga ay tila gustong pumutok sa bawat pintig ng aking dugo. Pero sa gitna ng hapdi ng gamot na ibinubuhos niya sa aking sugat, ang tanging hinahanap ng aking mga mata ay si Elena. Nakita ko siyang nakaupo sa isang silya, nakabalot sa isang tuyong tuwalya, habang umiinom ng mainit na gatas. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakita ko ang unti-unting paghuhupa ng takot sa kanyang mga mata. Ligtas na kayo rito, sabi ni Attorney Aris habang inaayos ang kanyang salamin. Ang kanyang boses ay mahinahon pero puno ng awtoridad. Alam ko ang ginagawa ng mga Lacerda, Sofia. Matagal na akong may hinala, pero kailangan ko ng iyong pahintulot para kumilos. Sa ilalim ng batas, ang ginawa nila ay hindi lang simpleng pananakit. Ito ay pagtatangka sa iyong buhay. Ayaw ko na silang makita, attorney. Ayaw ko nang bumalik doon. Sagot ko, habang ang aking boses ay pumipiyok dahil sa pinaghalong pagod at relief. Hindi ka na babalik doon, pero kailangan nating maging matalino. Si Tiago ay may koneksyon at ang kanyang ina ay gagawin ang lahat para baliktarin ang kwento. Paalala niya sa akin. Naramdaman ko ang bigat ng maliit na cellphone sa loob ng aking bulsa, ang regalo ni Nanay Rosa. Sa kabila ng lahat ng ulan at putik, himalang gumagana pa rin ito. Inilabas ko ito at ipinakita kay Attorney Aris. Narito ang lahat, attorney. Ang bawat mura, ang bawat plano nilang ilayo ang anak ko, at ang pag-amin nila na ako ay isang kasangkapan lamang. Sabi ko, ang bawat salita ko ay tila isang panata ng paghihiganti. Gusto ko silang mawalan ng lahat kung paanong ninakawan nila ako ng dangal. Lumipas ang mga oras at ang bawat bahagi ng aking katawan ay tila sumusuko na sa pagod. Pinainom ako ni Doktora Mercedes ng pampatulog at gamot sa sakit. Habang dahan-dahang bumibigat ang aking mga talukap, naramdaman ko ang paghawak ni Elena sa aking kamay. Mama, hindi na po ba tayo babalik sa malaking bahay? Tanong niya sa isang pabulong na tinig. Hindi na, anak. Magsisimula tayo ng bago. Isang bahay na walang rehas, isang buhay na tayo ang may-ari. Sagot ko bago ako tuluyang lamunin ng isang mahimbing na tulog. Pero ang katahimikan ng gabi ay biglang nabulabog. Hindi ng tunog ng kulog, kundi ng isang maliit na liwanag mula sa screen ng cellphone na nasa tabi ko. Isang mensahe ang pumasok. Hindi ito galing sa isang hindi kilalang numero. Galing ito kay Tiago. Binasa ko ang mga salitang tila mga uod
na gumagapang sa aking balat. Alam ko kung nasaan ka, Sofia. Huwag mong isipin na ang pader ng mga aris ay kayang humarang sa akin. Ibalik mo si Elena bago mag-umaga o sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang sikat ng araw sa labas ng rehas ng kulungan. May kaso ka na ng kidnapping at ako ang biktima rito. Napahigpit ang hawak ko sa kumot. Ang takot na akala ko ay naglaho na ay muling gumising. Mas matindi at mas mapait. Hindi pa tapos ang laban. Ang halimaw ay kasalukuyang nag-aabang sa labas ng pinto. Handang gamitin ang mismong batas na dapat ay nagpoprotekta sa akin para muling makuha ang kanyang biktima. Paano ko lalabanan ang isang lalaking naniniwala na ang buong mundo ay mabibili ng kanyang pera? Sa gitna ng dilim na ito, sapat na ba ang mga ebidensyang hawak ko para mapatumba ang isang higante? Kidnapper, iyan ang tawag sa akin ng taong dapat sana ay nangako na poprotekta sa akin at sa ating anak hanggang sa huling hininga. Hawak ko ang cellphone habang binabasa ang mensahe ni Tiago sa ikasampung pagkakataon. Ang bawat letra sa screen ay tila mga uod na pilit kumakain sa aking natitirang pasensya. Nakaupo ako sa isang wheelchair sa veranda ng mga aris. Ang aking binti ay nakabalot sa semento at nakapatong sa isang unan. Ang hapdi ay naroon pa rin. Isang malalim na pintig na nagpapaalala sa akin ng bawat hampas ng rolling pin ni Doña Consuelo. Pero sa pagkakataong ito, ang sakit ay hindi na nagdudulot ng luha. Nagdudulot ito ng apoy. Sofia, kailangan nating mag-ingat. Paalala ni Attorney Aris habang inilalapag ang isang folder sa mesa. May mga koneksyon si Tiago sa kapulisan. Maaari niyang baliktarin ang sitwasyon at palabasin na kinuha mo si Elena nang walang pahintulot niya. Sa mata ng batas, hanggat walang desisyon ng korte, ama pa rin siya. Pero ama ba ang tawag sa taong hinayaang mabulok ang asawa niya sa bodega habang balak ilayo ang anak niya? Tanong ko. Ang aking boses ay malamig at matatag. Tumingin ako sa screen ng cellphone. Narito ang lihim kong armas. Ang mga boses na inakala nilang sa loob lamang ng mansyon maririnig. Ang mga salitang humahamak sa aking pagkatao at nagpapatunay ng kanilang kalupitan. Ati, ang mga laserda ay nabubuhay sa kanilang pangalan. Ang hiya o dangal, ang tanging bagay na mas mahalaga sa kanila kaysa sa ginto. Sabi ko, habang dahan-dahang itinitipa ang isang post sa social media gamit ang isang dummy account. Kung gusto nilang gamitin ang batas laban sa akin, gagamitin ko ang katotohanan laban sa kanilang maskara. Dahan-dahan, in-upload ko ang unang recording. Ito ang boses ni Doña Consuelo nung gabing tinawag niya akong basahan at sinabing, maaari na akong itapon kapag nakuha na nila ang aking pirma. Hindi ko ipinakita ang aking mukha. Tanging ang itim na screen lamang at ang malinaw na boses ng matandang babae na kilala ng lahat bilang isang matulungin at banal na donya. Pagkatapos ay isinunod ko ang larawan ng aking binti, ang nangingitim na balat, ang bakas ng malupit na paghampas at ang madilim na sulok ng bodega kung saan ako itinago. Isinulat ko ang lahat ng pait, ang bawat hirap at ang bawat panalangin na ginawa ko sa loob ng 10 taon ng aking pagtitiis. Ipadama natin sa kanila ang hagupit ng opinyon ng mundo. Bulong ko sa sarili habang pinapanood ang pagdami ng mga share at comment sa loob lamang ng ilang minuto. Isang matinding pakiramdam ng tagumpay ang gumapang sa aking dibdib nang makita ko ang mga reaksyon ng mga tao. Ang perfect family na laging itinatampok sa mga lifestyle magazine ay unti-unti nang naglalaho. Pinalitan ng imahe ng mga halimaw na nagtatago sa likod ng mamahaling alahas at suits. Sa gitna ng aking paggawa, naramdaman ko ang maliit na kamay ni Elena na humawak sa aking balikat. May dala siyang isang pirasong paborito kong biskwit na ibinigay sa kanya ni Doktora Mercedes. Mama,
Bakit po sila nagagalit sa phone? Tanong niya habang nakatingin sa mga bumubulusok na mensahe. Hindi sila nagagalit sa atin, anak. Sabi ko, habang hinahaplos ang kanyang buhok. Nagigising lang sila sa katotohanan. Simula ngayon, wala nang sasaktan sa atin. Pinapangako ko sa iyo, ang bawat luha na itinapon natin sa mansyong yon ay magiging binhi ng ating bagong buhay. Hinalikan ko ang kanyang noo. Nararamdaman ang bango ng bagong paligong sanggol na matagal nang nawala sa kanya sa loob ng mansyon. Ang mapagtanto na sa kabila ng aking durog na binti, ang aking puso ay nananatiling buo para sa kanya. Pero ang aking panandaliang kapayapaan ay muling nabulabog. Isang tawag ang pumasok sa aking cellphone. Hindi ito si Tiago. Ito ay isang hindi kilalang numero, pero ang boses sa kabilang linya ay sapat na para magpataas ng balahibo sa aking leeg. Sofia, akala mo ba ay matatapos ang lahat sa isang post sa internet? Ang boses ni Doña Consuelo ay tila galing sa ilalim ng lupa, puno ng puot at banta. Nagkamali ka ng kinalaban. Hindi mo alam kung gaano kalalim ang hukay na hinuhukay mo para sa sarili mo at para sa anak mo. May mga bagay na hindi kayang protektahan ng isang matandang abogado. Pinutol ko ang tawag, pero ang aking kamay ay nanginginig. Napatingin ako sa labas ng bintana, kung saan ang dilim ng gabi ay tila may mga matang nagmamasid. Paano nila nakuha ang bagong numero ko? At ano ang ibig niyang sabihin na hindi kami ligtas kahit sa loob ng bahay na ito? Sa gitna ng aking laban para sa katarungan, tila isang mas malaking panganib ang kasalukuyang gumagapang patungo sa amin. Isang panganib na hindi kayang pigilan ng kahit anong ebidensya. Sofia, lumabas ka rito. Ibigay mo sa akin ang anak ko. Huwag mong pilitin ang pagkakataon dahil alam nating dalawa kung sino ang mas makapangyarihan dito. Ang boses ni Tiago ay naririnig ko mula sa labas ng gate. Matigas at punong-puno ng pagmamayabang. Hindi na ito ang boses ng lalaking pinakasalan ko. Ito na ang boses ng isang manunila na hindi matanggap na nakatakas ang kanyang biktima. Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay tila nanunuya sa aking kalagayan. Habang ang mundo ay nagigising sa liwanag, ang aking buhay ay pilit namang hinihila pabalik sa kadiliman. Nakatira pa rin ako sa veranda, nakaupo sa aking wheelchair. Napahigpit ang hawak ko sa mga handle nito hanggang sa mamuti ang aking mga kuko. Sa loob ng bahay, narinig ko ang mahinang pag-iyak ni Elena. Tinatawag niya ako, natatakot sa boses ng kanyang ama na dati ay kinatatakutan niya rin sa loob ng mansyon. Attorney, Aris, huwag niyo siyang papasukin. Pakiusap ko habang ang aking puso ay tila gustong tumalon palabas ng aking dibdib. Kailangan natin siyang harapin, Sofia. Pero huwag kang mag-alala, narito ako. Hindi siya makakaabante ng hindi dumadaan sa akin. Sagot ng abogado bago siya naglakad patungo sa gate. Narinig ko ang pagbukas ng bakal na gate, ang tunog ng pag-ikot ng mga bisagra na tila isang hudyat ng digmaan. Ilang sandali pa, pumasok si Tiago sa bakuran ng mga aris. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting polo shirt, malinis, at tila walang bahid ng kahit anong kasalanan. Sa likod niya ay ang kanyang abogado na may hawak na makapal na folder. Nang magtagpo ang aming mga mata, nakita ko ang panandaliang pagkagulat sa kanyang mukha nang makita ang aking binti na nakasemento. Pero agad itong napalitan ng isang mapang-uyam na ngiti. So, ito na ba ang bagong drama mo, Sofia? Gagawa ka ng kwento sa internet at tatakbo sa kapitbahay para lang makahingi ng simpatya, sabi niya habang humihinto sa tapat ko. You look pathetic. Look at yourself. Pilay, marumi, at nakikitira. Is this the kind of life you want for Elena? Ang buhay na malayo sa inyo ay mas mabuti pa kaysa sa buhay sa loob ng mansyong puno ng kasinungalingan. Tiago, matatag kong sagot, bagaman ang aking lalamunan ay nanunuyo. Enough with the theatrics, Sofia.
Sigaw niya, ang kanyang pagtitimpi ay unti-unti nang naglalaho. Mayroon akong court order para sa temporary custody ni Elena. Akala mo ba ay mananalo ka sa isang post sa Facebook? Inutusan mo ang mga tao na kamuhian kami. Pero sa mata ng batas, isa kang inang walang kakayahang buhayin ang anak mo. Inabot ng abogado ni Tiago ang isang papel kay Attorney Aris. Habang binabasa ito ng aking tagapagtanggol, naramdaman ko ang muling paggapang ng takot. Hindi ako papayag. Hinding-hindi ko hahayaan na makuha nila ang tanging kayamanan ko. Dahan-dahan, ginamit ko ang aking mga braso para itulak ang aking sarili pataas mula sa wheelchair. Ang bawat hibla ng aking kalamnan ay sumigaw sa hapdi. Ang aking kanang binti ay tila binabaon sa mga bubog ng salamin sa bawat sentimetro ng aking pag-angat. Sofia, huwag! Hindi mo pa kaya! Pigil ni Doktora Mercedes, nakakalabas lang ng pinto. Pero hindi ako nakinig. Sa gitna ng matinding sakit, nagawa kong tumayo gamit ang aking kaliwang paa at ang aking gawa-gawang tungkod. Gusto kong harapin ang lalaking ito nang pantay ang aming paningin. Gusto kong makita niya na ang babaeng binasag niya ang mga buto ay hindi pa rin natututong yumuko. Tingnan mo ako, Tiago, sabi ko. Ang aking boses ay galing sa pinakamalalim na bahagi ng aking kaluluwa. Maari mong mabili ang mga papel, maari mong bayaran ang mga tao, pero hinding-hindi mo na mababawi ang takot sa mga mata ng anak mo kapag naririnig ang pangalan mo. Hindi mo siya makukuha. Subukan mo ako, Sofia. Hamon niya. Papalapit ang kanyang mukha sa akin. Isang tawag ko lang sa mga pulis. Kakaladkarin kanila palabas dito dahil sa kidnapping. At ang binti mo? Sasabihin namin na nahulog ka sa hagdan dahil sa kalasingan. Maraming testigo ang pamilya ko. Ang mapagtanto na sa harap ng kanyang mga banta, wala na akong nararamdamang takot. Ang puot na nararamdaman ko ay naging isang matalas na kaisipan. Testigo? Ngumiti ako ng mapait. Nakalimutan mo yata, Tiago. Ang mansyon niyo ay puno ng mga mata at tenga na matagal niyo nang inaapi. Akala niyo ba ay tapat sila sa inyo? Ang katotohanan ay tila isang baha. Gaano man kataas, ang pader na itayo niyo, makakahanap ito ng butas para lumabas. Sandaling natigilan si Tiago. Ang kanyang kumpiyansa ay tila nayanig. Pero bago pa siya makasagot, narinig namin ang isang tunog mula sa kalsada. Hindi ito tunog ng ulan, kundi ang sabay-sabay na paghinto ng maraming sasakyan. Ilang sandali pa, pumasok sa bakuran ang isang grupo ng mga tao na may dalang mga kamera at mikropono. Ang mga balita tungkol sa The Lacerda Scandal ay hindi lang pala sa internet na natili. Ang media ay narito na. Mr. Lacerda, totoo po ba ang mga akusasyon ng bauhan ng inyong asawa? Totoo po bang ikinulong niyo siya sa bodega? Ang mukha ni Tiago na kanina ay maputi ay biglang naging pula sa galit at hiya. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa puot. Babayaran mo ito, Sofia. Sisiguraduhin kong sa kalsada kayo pupulutin ng anak mo. Bulong niya bago siya nagmamadaling sumakay sa kanyang sasakyan. Pilit na iniiwasan ang mga kamera. Nang makaalis sila, unti-unting nanghina ang aking mga binti. Bumagsak ako pabalik sa aking wheelchair. Ang aking buong katawan ay nanginginig sa labis na pagod at tensyon. Niyakap ako ni Doktora Mercedes habang si Attorney Aris ay pilit na pinapakalma ang mga reporter. Pero sa gitna ng aking panandaliang tagumpay, may napansin akong isang bagay. Sa ilalim ng upuan ni Tiago kanina, may nahulog na isang maliit na puting sobre. Maingat ko itong kinuha at binuksan. Ang aking puso ay tila huminto sa pagtibok nang mabasa ang nilalaman nito. Hindi ito dokumento mula sa korte. Isa itong litrato ni Elena na naglalakad papunta sa kanyang silid sa loob ng bahay ng mga Aris. Litratong kinuha mula sa loob mismo ng bakurang ito. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa anumang hampas.
May espiya sa loob ng aming pinagtataguan. Hindi kami ligtas. Ang halimaw ay nakapasok na sa aming huling tanggulan. Sino sa mga taong pinagkakatiwalaan ko ang kasalukuyang nagbebenta ng aming kaligtasan? Ang litratong hawak ko ay tila isang babala mula sa impyerno. Habang tinitingnan ko ang larawan ni Elena na lihim na kinuha sa loob ng bakurang ito, naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. May traidor sa paligid namin. May taong tumanggap ng pilak mula sa mga laserda kapalit ng aming kaligtasan. Attorney Aris, kailangan nating kumilos ng mabilis. Bulong ko habang ipinapakita sa kanya ang sobre. Hindi lang reputasyon ang nakataya rito. Ang buhay namin ni Elena ay nasa panganib na. Tumango ang matandang abogado. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Huwag kang mag-alala, Sofia. Kanina pa namin nahuli ang isa sa mga tauhan sa labas na nagmamasid. Pero ang mas mahalaga ay ang balitang dinala ni Nanay Rosa. Sa oras na yon, pumasok si Nanay Rosa sa silid. Hingal na hingal siya. Ang kanyang lumang bestida ay basa pa ng ulan. Pero ang kanyang mga mata ay nagnininga sa tagumpay. May dala siyang isang maliit na kahon na gawa sa metal. Kinalawang na ng panahon pero matibay pa rin ang kandado. Narito na, Sofia, sabi ni Nanay Rosa habang inilalapag ang kahon sa aking kandungan. Ang mga dokumentong itinago ng yumaong Don. Ang katotohanan tungkol sa kung paano ninakaw ni Doña Consuelo ang kumpanya at ang lupain mula sa tunay na tagapagmana. Hindi lang bauhan ang kasalanan nila, maging ang kayamanang ipinagmamalaki nila ay itinayo sa isang malaking nakaw. Ito na ang huling pako sa kabaong ng mga laserda. Habang binabasa namin ang mga papeles, tila isa-isang nabubuwag ang mga pader ng mansyong nagkulong sa akin. Ang bawat pirma ay patunay ng pandaraya. Ang bawat dokumento ay selyo ng kanilang kasamaan. Kinagabihan, ang buong bansa ay naging saksi sa isang kaganapang hindi nila malilimutan. Sa screen ng telebisyon, sa sala ng mga aris, napanood ko ang live coverage ng pagsalakay ng mga awtoridad sa mansyon ng mga laserda. Nakita ko ang pamilyar na gate na dahan-dahang binubuksan ng mga pulis. Walang tunog ng sirena, tanging ang mga asul at pulang ilaw lamang na nagpapalit-palit sa madilim na kalsada. Tila mga mata ng katarungang matagal nang natutulog at ngayon ay gising na. Lumabas si Doña Consuelo mula sa engranding pinto. Suot ang kanyang mamahaling satin na nightgown at ang kanyang mga perlas. Pero sa pagkakataong ito, wala ang kanyang pagmamataas. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at kalituhan habang binabasa sa kanya ng mga pulis ang warrant of arrest para sa kasong falsification of documents, bauhan, at human trafficking. Hindi niyo ako pwedeng hawakan. Kilala niyo ba kung sino ako? Sigaw ng matandang babae. Ang kanyang boses ay pumiyok sa gitna ng katahimikan ng gabi. Nakita ko ang paglapit ng isang babaeng pulis. Narinig ko ang marahas na pagpihit ng bakal na posas sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng pagkandado nito ay tila isang musika sa aking mga tenga. Isang tunog ng pagtatapos ng aking paghihirap. Ang reyna ng mansyon ay kinaladkad palabas. Ang kanyang mga mamahaling sapatos ay naiiwan sa putik ng sarili niyang bakuran. Sumunod na lumabas si Tiago. Nakayuko siya. Pilit na itinataas ang kanyang mga kamay para takpan ang kanyang mukha mula sa mga kumikislap na ilaw ng mga kamera. Ang lalaking nagsabing ako ay isang basahan ay ngayon ay mukhang mas masahol pa sa basurang itinapon sa kalsada. Wala ang kanyang kapangyarihan, wala ang kanyang mga koneksyon. Sa harap ng matibay na ebidensya, maging ang kanyang mga kaibigan ay tinalikuran siya. Hindi ang makita silang nagdurusa, kundi ang makitang ang katotohanan ay may sariling paraan ng paghahanap ng liwanag. Niyakap ko si Elena nang mahigpit habang nanonood kami. Tapos na, anak. Hindi na tayo kailangang magtago.
Pero sa gitna ng kagalakan, isang bagay ang nakakuha ng aking pansin sa screen. Bago tuluyang isakay si Tiago sa sasakyan ng pulis, lumingon siya sa kamera. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng pagsisisi. Sa halip, isang madilim at nakakatakot na ngiti ang dumaan sa kanyang mga labi. Tumingin siya ng diretso sa lente. Tila alam niyang nanonood ako. Dahan-dahan, may ibinulong siya na hindi narinig ng mga tao, pero nabasa ko sa kanyang mga labi. Hindi pa ito ang huli, Sofia. Ang impyerno ay may pintuan ding bumubukas palabas. Naramdaman ko ang muling paglukso ng kaba sa aking dibdib. Ang imperyo ay gumuho na. Ang mga halimaw ay nasa likod na ng rehas. Pero bakit pakiramdam ko ay may isang huling baraha pa silang hindi inilalabas? Sa gitna ng tagumpay na ito, isang lihim na mensahe ang pumasok sa aking cellphone mula sa isang hindi kilalang numero. Ang traidor ay nasa tabi mo lang, Sofia, at ang susi sa iyong kalayaan ay ang siyang kikitil sa iyong huling pag-asa. Napatingin ako sa paligid ng silid. Nakita ko si Attorney Aris na kausap ang mga pulis sa telepono at si Nanay Rosa na naghahanda ng hapunan. Sino sa kanila? At ano ang ibig sabihin ng mensaheng ito? Ang gabi ng tagumpay ay biglang nabalot ng isang makapal na ulap ng pagdududa. Miss Lacerda, nasa labas na po ang mga board members. Handa na rin po ang mga papeles para sa formal na pagbili ng ari-arian. 2 taon. 2 taon na ang lumipas mula nang huling marinig ko ang pangalang Lacerda na hindi sinasamahan ng pait sa aking lalamunan. Pero ngayon, sa loob ng aking malawak at maliwanag na opisina, sa gitna ng Makati, ang pangalang iyon ay hindi na simbolo ng aking pagkaalipin. Ito na ang tatak ng aking tagumpay. Ang Sophia's Kitchen ay hindi na lang isang maliit na pangarap. Ito na ang pinakasikat na chain ng mga restaurant na nagluluto ng pagkaing may kaluluwa. Mga pagkaing natutunan ko sa hirap, pero inihahain ko na ngayon ng may dangal. Tumayo ako mula sa aking leather na upuan. Wala na ang wheelchair, wala na ang tungkod. Bagaman may kaunting kirot pa rin sa aking binti tuwing malamig ang panahon, ang aking bawat hakbang ay matatag at puno ng kumpiyansa. Nakasuot ako ng isang itim na silk suit. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod. At ang tanging alahas na suot ko ay ang aking matamis na ngiti. Ang amoy ng mamahaling pabango at sariwang bulaklak sa aking silid ay malayo sa amoy ng amag at alikabok sa bodegang naging bilangguan ko noon. Attorney, isasama ko si Elena. Sabi ko kay Attorney Aris na nananatiling aking matalik na kaibigan at tagapayo. Lumabas kami ng opisina at sumakay sa aking bagong sasakyan, ang aming patutunguhan, ang Forbes Park, ang mansyon na naging saksi sa aking bawat luha at dugo. Dahil sa sunod-sunod na kasong isinampa namin at ang pagkakalubog sa utang ng pamilya Lacerda, ang mansyon ay na-foreclose ng bangko. At ngayong araw, formal ko na itong binili. Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng pamilyar na bakal na gate, naramdaman ko ang bahagyang panginginig ng aking mga daliri. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito panginginig ng takot. Ito ay panginginig ng isang mandirigmang nagbabalik sa kanyang pinagwagihang larangan. Pumasok ako sa loob. Ang mansyon ay madilim at puno ng mga sapot ng gagamba. Ang mga mamahaling gamit ay wala na. Tanging ang mga bakas na lamang sa dingding ang natira. Naglakad ako patungo sa kusina, sa mismong lugar kung saan bumagsak ang aking binti sa ilalim ng rolling pin ni Doña Consuelo. Huminto ako sa gitna ng silid at huminga ng malalim. Ang bawat sulok na dati ay nagpapaiyak sa akin, ngayon ay wala ng kapangyarihan sa aking puso. Naramdaman ko ang paghawak ni Elena sa aking kamay. 8 taong gulang na siya ngayon, matangkad, malusog, at ang kanyang mga mata ay nagnininga sa talino at saya. Mama, babalik po ba tayo rito? Tanong niya. Hindi para tumira, Elena.
sabi ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Binili ko ang lugar na ito para gibain ang bawat pader nito. Gagawa tayo rito ng isang foundation para sa mga babaeng tulad ko. Isang lugar kung saan walang sino man ang itatapon sa bodega. Ang mapagtanto na ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang makita silang nagdurusa, kundi ang maging masaya at matagumpay sa paraang hindi nila kailanman inakala. Bago kami umalis, may isang lalaking lumapit sa akin mula sa anino ng hallway. Ito ang dating driver ng mga Lacerda, ang taong nalaman naming espiya ni Tiago noon. Nakayuko siya, mukhang gutom at desperado. Ma'am Sofia, patawad po. Ginawa ko lang po iyon dahil binalaan nila ang pamilya ko. Bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Noong una, akala ko ay hihikbi ako sa galit, pero ang tanging naramdaman ko ay awa. Alam ko, at dahil doon, hindi kita ipapakulong, pero kailangan mong mabuhay sa katotohanang ipinagpalit mo ang iyong dangal sa pera ng mga halimaw. Iniwan ko siya roon at nagpatuloy kami sa paglalakad palabas. Sa labas ng gate, naramdaman ko ang sikat ng araw sa aking mukha. Ang bawat patak ng luha ko noon ay tila naging ginto na nagpapatibay sa aking pundasyon ngayon. Pero habang papasok na ako sa sasakyan, iniabot sa akin ni Attorney Aris ang isang puting sobre. Galing ito sa New Bilibid Prison, Sofia. Kay Tiago. Dahan-dahan ko itong binuksan. Sa loob ay may isang pirasong papel na may nakasulat na isang pangungusap. Lalabas na ako sa susunod na buwan dahil sa good behavior, Sofia. Sana ay handa ka na sa muli nating pagkikita. Napahigpit ang hawak ko sa papel. Ang sikat ng araw ay tila biglang nalamig. Ang laban na akala ko ay tapos na, ay tila may isang madilim na kabanata pang gustong isulat. Handa na nga ba akong harapin ang multo ng aking nakaraan ng mukhaan? Ngayong mayroon na akong lahat ng bagay na maaari niyang nakawin muli. Sofia, hindi mo ba ako bibigyan ng pagkakataong bumawi? Ako pa rin ang tatay ng anak mo. Kahit konting awa naman, para sa pamilyang binuo natin noon. Ang boses na yon, ang boses na dati ay nagpapatigil sa tibok ng aking puso dahil sa takot. Ngayon ay tila isang gasgas na plaka na lamang nawala ng dulot na anumang himig. Nakatayo si Tiago sa tapat ng glass door ng aking bagong foundation. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Ang suot niya ngayon ay isang lumang t-shirt na kupas na ang kulay. At ang kanyang mga mata ay malalim. Tila ba ang 2 taon sa loob ng rehas ay kumuha ng bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Dahan-dahan kong ibinaba ang fountain pen na hawak ko. Nakaupo ako sa likod ng aking lamesa. Ang aking likod ay matuwid. At ang aking paningin ay hindi kumukurap. Sa tabi ko, ang sikat ng araw ay tumatama sa plate ng aking pagkilala bilang Woman of the Year. Ang bawat tagumpay ko ay tila mga hiyas na nagbibigay ng liwanag sa silid na ito, habang si Tiago ay tila isang anino na pilit pumasok sa isang mundong hindi na siya kabilang. Pamilya? Ang pamilyang tinutukoy mo ay ang pamilyang hinayaan mong mabulok sa bodega habang ikaw ay nagpapakasasa sa karangyaan. Ang boses ko ay kalmado, walang halong galit, tanging ng lamig ng katotohanan. Nagkamali ako, Sofia. Alam mo naman si Mama, siya ang nasusunod noon. Pero ngayon, wala na siya. Mag-isa na lang ako. Tulungan mo ako, kahit para kay Elena na lang. Pagmamakaawa niya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Habang nakahawak sa gilid ng aking lamesa, naramdaman ko ang isang pamilyar na kirot sa aking binti. Ang phantom pain na laging bumabalik kapag naaalala ko ang dilim. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako nanghina. Ang bawat hapdi ay nagsilbing paalala ng aking lakas. Tiningnan ko ang mga kamay ni Tiago. Ang mga kamay na hindi man lang kumilos para pigilan ang kanyang ina noon. Ang paghingi ng awa ay para sa mga biktima,
Tiago, hindi para sa mga naging kasabot ng halimaw. Sabi ko habang dahan-dahang tumatayo. Nandito ka dahil wala ka ng pera. Nandito ka dahil ang hiya na kinatatakutan nyo noon ay naging totoo na. Isa ka ng basura sa mata ng lipunang dati mong pinagharian. Ang mapagtanto na ang huling sugat sa aking puso ay hindi na nagnanaknak. Ang makita siyang ganito ay hindi nagbigay sa akin ng saya, kundi ng isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan. Ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang pagtanggap sa kanya muli. Ito ay ang pagpapalaya sa sarili ko mula sa galit na nagbubuklod sa amin. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Elena. May dala siyang drawing na ginawa niya sa school. Nang makita niya ang lalaking nakatayo sa harap ko, sandali siyang natigilan. Ang kanyang maliliit na kilay ay nagsalubong. Sinusubukang alalahanin ang mukhang matagal na niyang ibinaon sa limot. Elena, anak, tawag ni Tiago. Ang kanyang boses ay puno ng pilit na pananabik. Tumingin si Elena sa akin, tila humihingi ng pahintulot. Ngumiti ako sa kanya at tumango. Lumapit ang aking anak, pero tumigil siya sa layong 2 metro mula kay Tiago. Sino po kayo? Tanong ni Elena sa isang inosenteng boses na tila isang sampal sa mukha ni Tiago. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Tiago. Ang sakit na nakita ko sa kanyang mga mata ay mas matindi pa sa anumang parusang ibinigay ng batas. Ang hindi makilala ng sariling anak ay ang huling karma na hindi ko na kailangan pang hilingin. Kaibigan lang siya ng nakaraan, anak. Sagot ko habang inilalapit si Elena sa aking tabi. Pero tapos na ang kwento niya sa buhay natin. Tumingin ako kay Tiago ng huling beses. Umalis ka na, Tiago. Huwag mo nang hintayin na tawagin ko ang security. Ang bawat sentimo na mayroon ako ay para sa mga babaeng sinira niyo. Wala kang makukuha rito, maging ang aming pansin. Tumalikod siya. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at walang patutunguhan. Ang kanyang anino ay unti-unting naglaho sa labas ng aking opisina, kasama ang lahat ng pait na dinala niya sa loob ng 10 taon. Niyakap ko si Elena ng mahigpit. Ang bango ng kanyang buhok ay tila isang gamot na tuluyang nagpahilom sa aking mga sugat. Sa labas ng bintana, ang mga ulap ay nagsisimula ng mahawi, nagbibigay daan sa isang napakagandang paglubog ng araw sa Manila Bay. Pero habang pinagmamasdan ko ang papalubog na araw, isang tanong ang naiwan sa aking isipan. Sapat na ba ang tagumpay at kayamanan para tuluyang mabura ang bawat peklat sa aking kaluluwa? O meron pa bang isang huling hakbang na kailangan kong gawin para masabing ako ay tunay ng malaya? Isang liham ang iniwan ni Tiago sa sahig bago siya lumabas. Isang luma at madilaw na papel na may sulat kamay ng yumaong Don, ang kanyang ama. Isang liham na hindi namin nahanap sa loob ng metal na kahon noon para sa babaeng maglalakas loob na baguhin ang tadhana ng pamilyang ito. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay natalo mo na ang kadilimang pilit na bumabalot sa pangalang Lacerda. Hawak ko ang lumang papel na iniwan ni Tiago sa sahig ng aking opisina. Ang sulat kamay ni Don Lacerda ay tila mga bakas ng isang nakaraan na puno ng pagsisisi. Sa loob ng liham na ito, inamin ng matanda na alam niya ang kalupitan ng kanyang asawa at ang kahinaan ng kanyang anak. Isinulat niya na ang tanging dahilan kung bakit niya ipinagkatiwala ang lahat ng ari-arian sa isang lihim na tiwala ay dahil hinihintay niya ang pagdating ng isang taong may sapat na tibay ng loob upang gamitin ang kayamanang ito para sa kabutihan. At ang taong iyon, ayon sa kanya, ay walang iba kundi ang babaeng sapat ang tapang na lumabas mula sa bodega. Dahan-dahan kong itinupi ang papel. Hindi na mahalaga ang mga ari-arian. Nakuha ko na ang lahat ng yon sa sarili kong pagsisikap. Ang mahalaga ay ang pagkilala na mula pa noon, ang aking halaga ay hindi kailanman nakadepende
sa kung paano ako ituring ng mga Lacerda. Ako ay mahalaga dahil ako ay ako. Isang linggo, pagkatapos ng muling pagkikita namin ni Tiago, tumayo ako sa harap ng lumang mansyon sa Forbes Park. Ngayon ang araw ng formal na pagsisimula ng demolisyon. Wala nang mamahaling sasakyan sa garahe, wala nang mga gwardiyang nakatayo nang may panginginig. Ang tanging naroon ay ang mga trabahador na handa nang gibain ang mga pader na naging saksi sa aking pagdurusa. Naramdaman ko ang paghawak ni Elena sa aking kamay. Tumingala siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa kuryosidad. Mama, bakit po natin ito sisirain? Hindi po ba ito sayang? Minsan anak, kailangang buwagin ang mga lumang pundasyon para makapagtayo ng isang bagay na mas matatag at mas maliwanag. Sagot ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Ang bahay na ito ay puno ng madidilim na alaala. Gagawa tayo rito ng isang hardin kung saan ang lahat ay pwedeng huminga ng malaya. Ibinigay ko ang hudyat. Ang malaking bakal na bola ng wrecking crane ay dahan-dahang gumalaw. Ang bawat paghampas nito sa konkretong pader ay lumilikha ng isang mabigat na panginginig sa lupa, na tila ba ang mismong mansyon ay naglalabas ng kanyang huling hininga. Sa bawat pagbagsak ng mga bato at paglipad ng alikabok, nararamdaman ko ang unti-unting pagpapakawala ng huling bigat sa aking dibdib. Ang silid kung saan ako ikinulong, ang kusina kung saan ako sinaktan, ang pasilyo kung saan ako hinamak. Lahat ng yon ay nagiging durog na bato na lamang. Ang rolling pin na nakita ng mga trabahador sa loob ay itinapon sa tambak ng mga basura, isang pirasong kahoy na wala na ngayong kapangyarihang manakit. Ang mapagtanto na ako ay hindi na isang biktima na naghahanap ng katarungan, kundi isang arkitekto ng sarili kong kaligayahan. Ang sugat sa aking binti ay naging isang pilat na tila isang medalya ng karangalan. Ang bawat hakbang ko palayo sa gumuguhong mansyon ay tila paglipad ng isang mariposa na sa wakas ay nakalaya na mula sa kanyang masikip na cocoon. Niyakap ko si Elena habang pinapanood namin ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nagkulay ube at ginto, tila isang hudyat ng isang bagong umaga. Sa tabi ko, si Nanay Rosa ay nakangiti habang may hawak na mainit na tsa at si Attorney Aris ay tumatango ng may paggalang. Ito ang aking tunay na pamilya, ang pamilyang binuo ng pagmamahal, hindi ng dugo o titulo ng lupa. Wala ng Tiago na kailangang katakutan, wala ng Doña Consuelo na kailangang pagsilbihan. Ang hinaharap ay malawak at puno ng posibilidad. Hindi ko kailangan ng isang lalaki para maging kompleto. Ang tagumpay ko, ang kaligayahan ng anak ko, at ang kapayapaan ng aking kaluluwa ay sapat na. Nakangiti akong humarap sa hangin. Ang bawat haplos nito sa aking muka ay tila isang bulong ng kalayaan. Matagal na panahon akong nanatili sa dilim, naniwalang ako ay isang basahan lamang. Pero sa huli, napatunayan ko na ang isang basahan kapag nilinis at pinagtibay ay siyang nagiging bandila ng isang tagumpay. Mama, tara na po. Tawag ni Elena habang hilahila ang aking kamay patungo sa ating sasakyan. Tara na anak, sagot ko. Punta tayo sa bagong bahay natin. Ang bahay na tayo mismo ang nagtayo. Lumakad ako ng matatag, walang lilingon, walang pagsisisi. Ang mariposa ay tuluyan ng nakalipad at ang langit ay sa kanya na ngayon. Ganito pala ang pakiramdam ng tunay na pagbangon. Ganito pala ang pakiramdam ng maging malaya. Sa dinami-dami ng bagyong sinuong ko. Sa huli, ako ang naging sarili kong bahaghari. 5 taon na ang lumipas. Ang bawat pahina ng aking buhay na dati ay puno ng mantsa ng dugo at luha ay napalitan na ng mga kulay ng pag-asa. Nakatayo ako sa harap ng malawak na bintana ng aking opisina sa Sofia Lacerda Foundation. Ang gusaling itinayo ko sa mismong lupang kinatatayuan
ng mansyon noon. Wala na ang madilim na pasilyo at ang malamig na bodega. Ngayon, ang bawat sulok ay puno ng liwanag, halimuyak ng mga sariwang bulaklak, at ang masayang tawanan ng mga babaeng muling naghahanap ng kanilang lakas. Nabalitaan ko ang balita kahapon. Si Doña Consuelo ay tuluyan ng pumanaw sa loob ng ward ng ospital sa kulungan. Sinasabing namatay siyang mag-isa. Tinatawag ang mga pangalang hindi na sumasagot at hawak ang isang basong pilak na wala namang laman. Ang lahat ng kanyang perlas at titulo ay hindi nakasama sa kanyang huling hininga. Samantala, si Tiago ay namumuhay sa isang maliit na paupahang kwarto sa labas ng Maynila. Isang anino ng lalaking dati ay kinatatakutan ng lahat, nabubuhay sa limos ng mga malalayong kamag-anak at nakatingin sa TV tuwing lumalabas ang aking mukha sa mga balita tungkol sa kawanggawa. Ang kanyang huling karma ay ang mabuhay sa isang mundong hindi siya kailangan at hindi siya kilala. Mama, handa na po ang mga maleta natin. Hindi po ba tayo mahuhuli sa flight? Ang boses ni Elena ay nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. 13 taong gulang na siya ngayon. Matangkad, matalino, at may mga matang puno ng pangarap. Wala na ang takot sa kanyang bawat galaw. Suot niya ang isang simpleng bestida at may bitbit na libro. Ngayong araw, lilipad kami patungong Switzerland. Hindi para sa isang boarding school na tulad ng balak ni Tiago noon, kundi para sa isang bakasyon na kaming dalawa lamang. Isang regalo para sa kanyang pagtatapos ng may karangalan sa paaralan. Sandali lang anak, tinitingnan ko lang ang ganda ng sikat ng araw. Sagot ko habang hinahaplos ang kanyang balikat. Naramdaman ko ang init ng kanyang yakap. Ito ang aking tunay na kayamanan. Ang makitang lumaki ang aking anak na malaya, matapang, at higit sa lahat, minamahal ang kanyang sarili. Alam mo ba, Elena? Sabi nila, ang mga mariposa o butterfly ay kailangang dumaan sa pinakamahirap na yugto sa loob ng kanilang cocoon bago sila makalipad. Bulong ko sa kanya, doon sa loob, madilim at masikip. Pero kung hindi dahil sa dilim na yon, hindi sila magkakaroon ng lakas na buksan ang kanilang mga pakpak. Katulad niyo po, Mama? Tanong niya nang may ngiti. Katulad nating dalawa, anak. Sagot ko. Lumingon ako sa aking lamesa kung saan nakalagay ang isang maliit na frame. Hindi ito larawan ng tagumpay o pera. Ito ay isang larawan ng dalawang kamay na magkahawak. Ang kamay ko at ang kamay ni Nanay Rosa na ngayon ay masayang nagpapahinga sa kanyang sariling bahay sa probinsya. Binibigyan ko ng lahat ng kailangan niya hanggang sa huli. Nang lumabas kami ng gusali, sinalubong kami ng mainit na simoy ng hangin ng Maynila. Ang bawat hakbang ko ay wala ng kasamang sakit. Ang peklat sa aking binti ay naroon pa rin. Pero hindi na ito simbolo ng aking pagkatalo. Ito na ang aking mapa ng paglalakbay mula sa impyerno patungo sa paraiso. Hindi ko kailangan ng isang lalaki para tawaging pamilya. Hindi ko kailangan ng isang mansyon para maramdamang ako ay reyna. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong sa mga nagkasala, kundi ang mabuhay ng maligaya at malaya sa kabila ng lahat ng kanilang ginawa. Sumakay kami sa sasakyan at dahan-dahang lumayo sa foundation. Habang tinitingnan ko ang gusali sa side mirror, isang huling ngiti ang dumaan sa aking mga labi. Tapos na ang kwento ng biktima. Ngayon, ang bawat umaga ay isang bagong simula, isang bagong kabanata, kung saan ako ang may hawak ng panulat. Salamat sa ulan, dahil itinuro nito sa akin kung paano sumayaw sa gitna ng bagyo. Salamat sa dilim, dahil dito ko natagpuan ang sarili kong liwanag. Ako si Sofia, at sa wakas, ako ay malaya na.